Ay, good morning, opo. So, ngayon na lang nasundan ulit ang vlog ko. Ulit, kagigising ko nga lang dahil rest day ko, di ba? Nabanggit ko naman sa isa sa mga vlog ko last time na magbablog ako kapag rest day ko. Pero, hindi ako natutuwa kasi naman ang panahon naman. Pero ang form factor namin na ibahin natin. Ayan. Umuulan talaga yan siya. Eto, hindi ako natutuwa. Makikita nyo talaga. Narinig nyo din kasi meron talagang bagyo for today's video. So, magtitimpla muna ako ng kape ko. At samahan nyo ako ngayong araw na to dahil hindi ko alam kung makakapaglaba din ako dahil ang tubig naman ay ma-brown. So, hindi siya kagandahan ngayon. Kaya, mag-iisip ako, kailangan ko maging productive today. So, let's go. Nagmamaldita ang ulan, sabi ko naman sa inyo. Hindi maganda ang panahon. Sobrang maldita niya today at ang iba ang puno nga ay nagtumbahan na. Ayan siya, nakikita niyo naman ang flow ng kaulapan. Siyempre si Bridget, lately sumusuko nga siya at tumitirik siya sa daan kasi nga baka nababasa yung makina sa ilalim. So, ang pangit ng araw today ngayon pero kailangan natin maging productive. Ayun, mahangin pa Awa na lang, naway tumigil na opo ang kabagyuhan na yan dahil 3 araw na din atang ganyan, pang-4 na ata nga ngayon. Ilang beses din akong pumasok ng basa ako tapos uwi ako basa pa din. So, awa na lang. Nagtalbos lang din ako dahil parang natakam naman ako sa talbos dahil nakikita nyo, ayun, basta may talbos kami, pakita ko sa inyo Paano ba to magsa-switch ng camera naman? Ayan, may mga tanim kaming talbos sa labas tsaka kangkong. So ayan, nang ako ng very light. Parang natakam naman ako na itong ulamin. So iyaano ko lang naman siya very light. Parang piprito ko lang to ng very light sa mantika. Tapos nilalagyan ko lang siya ng asin, paminta. Pagkatapos, di naman sa pag-ano, nilalagyan ko ng konting honey, opo. Talagang masarap ang maging taste to niya. So ito ang isa sa ulamin natin. Tapos may natira kaming adobong manok. So, ayun, hindi para umarte. Masarap na yung combination na yan. Opo. So, lagay ko muna yan siya dito. Maya-maya ko yan siya hugasan kasi hindi nga maganda yung tubig namin. Diyos ko. At, ano na ako ng kape. Kapag painit na ako ng tubig, guess what? Wala din ang aming, tawag dito, takuri. Or yung electric kettle pala namin kasi dinala ng nanay ko yung kinuha niya at umorder na nga lang ako online. Siyempre nag-init ako sa kaldero muna. Pero ito na ang ating kape. Ayan, patayin ko muna ang mga ilaw to dahil maaga pa naman. 11:23 lang. So doon muna tayo sa harap. Kung saan ako lagi tumatambay, alam nyo na yan. Kung saan ang lagi kong upuan. Para nakikita ko at napagmamasidan ko ang everyone, ang everything. Yan, dito muna ako. Magkakape muna ako, magninilay-nilay muna. I-charge si Bridget kahit walang pasok para tingnan ko lang kung mag-charge siya at gumana siya kasi nga tinitirik naman na niya ako kahapon. Awa na lang. Hindi pwede akong masiraan at wala akong gagamitin sa work. Diyos ko. So, yan, naisip ko mo ng maligo. Ayan, nakita nyo naman. Basa pa ang ating hereret. Dahil maaga pa naman. Alas 12 na pala. Pero hindi kasi ako nagugutom pa. Kaya maya-maya na ako magluluto. Tsaka, ano bang itatopic ko ngayon? Work ethics, weather, or continue ko na lang yung anong klaseng work meron ako sa globe. Siguro, isa na yon. Kasi hindi ko talaga alam pwede kong gawin ko today kasi pangit ang tubig. Ang pinaligo ko nga lang to share this with myself. Ang pinaligo ko nga lang yung imbak namin tubig na ayun, malinis. Kasi, hindi ko naman na mabuksan. Awa na lang, di ko mabuksan. Kasi nag-iimbak din kami ng 1 drum ng tubig. Kasi nga, in case sa mga ganyang mga panahon. Yeah, meron kaming malinis na tubig na panghugas, pangligo, ayan. So, i-charge ko muna pala tong cellphone. Kasi, lobat naman na. Maya-maya ako itutuloy yung vlog ko siguro pag kakain na ako. Ay, hindi maganda talaga yung panahon. Grabe. Mukha lang siyang maliwanag pero grabe, sobrang glue like this. Sila nyo, ayan, di ba Grabe naman ang kaulapan. Talagang nagpo-form na naman ng darkness to be. Mag-ingat kayo ngayong mga panahon ng mga bagyo. Bakit ngayong Agosto pa yan siya umano?
nagparamdam. Pero mainam na yan at para sa mga susunod na araw ay sunny day na. So ito-charge ko muna to. Mamaya ko i-continue ang aking vlog to be. Discussion tayo ulit regarding sa work ko sa Globe. Yan, at napag-isipan ko ng maligo. Actually, ilang oras na din ang lumipas. 2:30 na mahigit. Nakakain na rin ako. Yung kaninang pinakita kong kangkong, naluto ko na din siya. So ang pangit talaga ng panahon, like ang dilim. Ang dilim niya. Kanina umulan na naman ng sobrang lakas. So wala naman tayong magagawa sa panahon. Hindi naman para mapigilan natin ang ulan. Talagang kung bagyuhan. So ituloy natin yung kung paano yung mga ginagawa ko pang work dun sa Globe. Diba nasa Globe postpaid na tayo if I'm not mistaken last time. So number one, kung tayong mga customer gusto nating ma-retain yung mga number natin kasi syempre, di ba, for the longest time gusto natin yung numbers natin na wag nang mapalitan kasi siya na yung mga nakalink sa mga bangko and all, kung saan-saan sa mga SSS natin, sa National ID. Kasi di ba, mahalaga sa atin talaga yung number natin. So, ang nai-offer namin doon sa Globe, pwede niyo siyang i-apply as postpaid. Ibig sabihin, yung current number nyo, may chance na siyang maging postpaid. So, ang unang ginagawa namin doon, kung mapag-isipan yung i-apply siya sa SIM-only plan, syempre kailangan namin ng valid ID ninyo. Yung mga requirements naman, nabanggit ko na sa inyo last time. So, kapag na-verify na namin yung identity nyo, and then yung number, i-check namin yan sa MNP web tool namin. So, isa siyang system kung saan check namin yung eligibility ng number, kung pwede siyang i-postpaid. So, yung eligibility check namin na yon na system, may mga category siya. So, kailangan mag-eligible siya sa yung 5G network, kung may utang ba siya sa load, dapat wala siyang utang, nasend ba namin ng OTP, yan, kailangan namin siya i-validate, tapos, wala ba siyang fraud activities, and then, latest SIM card ba siya? What do you mean by latest SIM card? Yung like I said earlier, yung supported ba siya ng 5G network, yan. So, isa yon o ilan yon sa mga requirements. Ayan, dumidilim na. Kasi feeling ko ulan na naman. Ilan yon sa mga requirements ng SIM card para ma-verify namin kung siya ay pwedeng i-postpaid. Pero of course, dapat sa SIM card registration, sa inyo din siya naka-register, opo. Kasi malimit na nagiging tanong sa amin yun eh. Kapag ba pinostpaid yung number nila, yung current number nila, kailangan pa ba siyang i-register? So, tip number 1, ayan, as long as sa inyo siya naka-SIM card registration, yan, tama. Napapatingin ako dito kasi dumidilim talaga. Dumidilim. So, tip number 1, kung sa inyo siya naka-SIM card registration, no need to register na. Kapag naging postpaid na siya, mag-check nyo sa Globe One app namin, yan, na registered na yung number. And then, pinaka mababa namin plan, 599. SIM card 599 or SIM only plan 599. Yung 599, compose siya ng 10 gigabytes na open access mobile data, unlimited call and text all network, pati landline nationwide. And then, may only 5G access for 6 months. So, yun. As low as 599, pwede mo nang maging postpaid yung current number mo. So, ano bang benepisyo ng pagpo-postpaid ng number? As far as I know, mas priority ang network or mas better ang network ng naka-postpaid versus sa prepaid. Siyempre, naiiwas din yung cancellation ng number since registered niya siya sa inyo. Lagi siyang may load as long as, tip number 2, dapat lagi din tayong updated sa bayad. Opo. Kasi bibigyan tayo ni Globe or a-assignan kayo ni Globe ang customer ng cut-off date tsaka ng due date. So, si cut-off date, for example, binigyan kayo tuwing 18 of the month. Ibig sabihin, tuwing 18, magre-replenish yung inyong plan inclusions. Tapos, doon din possible mag-start ng mag-generate ng statement of account. Tapos, paano naman malalaman yung due date? Bilang lang kayo ng 21 days. Yun yung due date nyo. Tapos, wala kasi ng grace period eh. Yun na talaga yung buong grace period nyo. The moment na dumating yung cut-off nyo, hanggang sa due date nyo, yun na yung grace period nyo. Tapos si Globe, nagpapataw na siya ng penalty na 50 pesos sa mga late payments. Opo, iwasan natin yung palagi may late payments kasi 50 pesos din siya. Yun, so makakadagdag din siya dun sa top ng bill nyo. Pagkatapos, possible din masuspend yung inyong account kapag super na late payment kayo.
Talagang mapuputol yung call and text nyo, yung pantawag nyo sa landline, pati pag internet nyo yan. So, paano naman kapag naubos yung data? Kasi 10 gigabytes lang yun sa 599 namin. Yun. Gaya ng sabi ko kanina, may Globe One app kami. Download nyo siya. Para siyang one all system ng Globe para sa mga naka-postpaid dyan. Doon nyo makikita yung plan inclusions, doon nyo makikita yung konsumo nyo, kung mauubos na ba yung data. Pwede din mag-add-ons din ng mobile data. Tapos, pwede siyang bayaran through GCash or on top of your bill. Kapag na-postpaid na yung number nyo, so, ang mga payment channels na kung saan pwede magbayad, of course, sa mga Globe stores, tapos sa GCash, yan, real-time parehas yan. It's just that kay GCash, pag 7 PM na ng gabi, kinabukasan na siya mapopost. Other payment channels like online banking, bayad center, EasyPay, at other banks pa na online banking talaga ay 24 hours po yung reflection ng system nila. Sa mga 7-Eleven, convenience store yan, 24 hours din. Kaya huwag kayong magbabayad ng eksaktong due date nyo sa mga other payment channels kasi mapuputulan kayo. Hindi siya real-time posting sa system ni Globe. Okay? So, ayan. Yun na yung mga kailangan nyong malaman kapag mapopostpaid yung number. Tapos, sa amin, sa store namin, kailangan mag-run siya ng 6 months bago siya i-renew or i-update. Yan, na may phone or i-upgrade ng higher data, ng higher plan. So, bakit kailangan 6 months? Kasi doon sa store namin, iniiwasan yung clawback na tinatawag. May tinatawag silang clawback kasi doon. Ibig sabihin, dapat yung customer ma-sure namin na good payer siya for 6 months para hindi papalawala ng store namin yung pagkakautang ng customer kung bakit 3 months lang siya nag-postpaid tapos pina-prepaid na niya. Kasi technically, yung aming SIM-only plan, no lock-up siya, zero contract siya. So, yun. So, para magkaroon ng commission yung store namin, kailangan maka 6 months siya. 6 months na good paying, ha? Hindi siya yung parang lagi siyang nagle-late payment. Oo, nagbabayad siya every month, pero kung late payment, clawback pa din siyang natatawag. So, dahil yung store nga namin na Globe ay franchise lang. So, meron silang pag-uusap ng agreement ni Globe tsaka yung company namin tungkol sa pagpasok namin ng benta. Oo, para makuha yung commission, kailangan good paying, kailangan naka 6 months. So, ayan, yun yung mga idea. Medyo binibilisan ko yung pag-topic kasi madali lang naman talagang intindihin. So, number 3, kung gusto pala ng customer ng new number, walang problema. Kaya naming makapagbigay ng new number na 0917 kasi may mga customer na gusto mag-plan tapos gusto nila 0917. It's just that sa store namin or lately, ang knowledge namin tungkol sa 0917 store na pinaprovide ni Globe is almost recycled number sila. Ano ibig sabihin ng recycled number? So, siya yung mayroong may-ari na nung una na numbers. Tapos, tuloy natin yung ating kwentuhan. Magbubukas lang ako ng ilaw kasi ang dilim. Okay, nag-better na ba ang lighting? Yan, kasi ang dilim talaga. Dumidilim na siya, so feeling ko palakas na yung ulan. So, yung tuloy natin, ano yung recycled numbers? May mga customer hindi sila nababother sa recycled number. Okay lang daw as long as 0917. Kasi branding talaga ng Globe yung 0917. Pangalawa naman, merong nababother. Kasi yung mga recycled numbers, sila yung mga may-ari na dati. May mga customer nang may may-ari ng number na yun, tapos na-reassign lang. O pwede na siyang i-assign kasi ngayon since lumipas na yung taon, ganyan. Ang problema lang doon talaga may tumatawag ng mga collection team department dahil sa mga pagkakautang nung previous owner nung number na yon. So yun lang yung medyo bothering kahit ilang beses kasing sabihin ng customer na hindi sila yon, hindi sila yung previous owner, still tawag sila ng tawag. So yun yung medyo downside sa recycled number na kaming mga magkakatrabaho doon na pag-usapan namin na sana wala namang masamang recycle ni Globe yung number. Siyempre sa dami ng subscribers, parang mahirap na magkaroon ng magandang combination ng numbers. Yan. Pag-uusapan natin ulit mamaya yung combination ng numbers ha. Kaya siguro yung mga deactivated, inactive numbers na ayan, nire-recycle siya ni Globe. Kasi yun nga, may mga tumatawag. Sana ang suggestion ko doon, personally, yung i-clear up muna ni Globe lahat kung saan yung number na yun ay associated sa mga utang, sa mga loans and all. Medyo magiging mahirap siya, pero 'di ba ano ba naman yung mag-submit sila
ng parang generated file nila na this number is not anymore used by this owner, ganyan, and we are parang requesting permission to release this number to a new owner para hindi na nila tawagan, di ba? Nagigets niyo yung thought, nagigets niyo yung concept, para pag may tumawag, at least ma-alert man lang yung mga loaning app, yung mga iba't ibang departments kung dun sa previous numbers na yun, na it was already issued to a new owner, so that hindi na nila kailangan tawagan yung number na yon para singilin kasi bothering nga naman talaga siya. So at first siguro may mga customer na hindi nababother, siguro okay lang, na-discuss naman na recycled number. Pero what if one day talagang kahit alanganing oras or in times na busy ka, tapos biglang tawag ng tawag, paano syempre mas nag-expect ka ng call na sa mga loved ones mo, sa mga importanteng tao sa'yo, pero and yet ang marireceive mo, call from collection department, di ba? So yun lang naman yung thought. So, next topic tayo, ayan. So, na-postpaid na natin yung number nyo, ayan. Monthly na kayong magbabayad, ayan. Kasi, marireceive nyo na yung plan inclusion, nagagamit nyo na yung plan inclusion. So, doon tayo sa combination ng number. So, like I said earlier, nung bago ako sa Globe, ayan. Dati kasi nung nauso, diba, yung choose your own number, ayan. Maganda yan. Yung last 6 digits na pipili, yan. Maski sa competitors network, alam ko ang unang nagpauso niyan, correct me if I'm wrong lang, Sun Cellular. Sun Cellular lang nagpauso niya na name your own number. Yung 6 digit, ayan. Basta tinetext lang yun, tapos hintay mo mag-reply yung Sun Cellular kung approve yung number mo. Nakakabili talaga ng SIM card na parang blank number siya sa Sun. 0922 yun. Tapos, ite-text mo sa kanila something na magre-request ka ng number. And pag na-approve, yun na yung matatag sa'yo as number, di ba? Ang ganda talaga ng mga pakulo dati ng Sun Cellular. Nung pumasok talaga sila sa mobile industry, yan, para maging competitor ng Smart tsaka ng Globe. Ang ganda ng mga in-offer nila. So, eventually, inadapt yon, alam ko, ng Globe tsaka ng Smart. So, kami, inadapt din namin yon. Ngayon, nung naging empleyado na ako ng Globe, nalaman ko na pwede pa palang mag-request ng number up to this day. Pag nag-apply kayo ng postpaid, tas new number gusto nyo. So, number 1, ang mga pwede mag-request niyan, yung mga gusto nila yung old number nila na prepaid. Tapos, yun nga, naka-customize yung number. And yet, inactive na. Tapos, pangalawa naman yung mga gusto ng new number 0917. Tapos, gusto nila customize yung number. Ito yung catch. Sa amin sa Globe, last 4 digits na lang yung nare-request. So, hindi na siya yung last 6 digit. Yan. So, hinihinga namin yung customer ng dalawang options. Siyempre, pag hindi na-approve yung isa, ang po pwedeng possible ma-approve. So, dalawang option. Basta rumble siya. Cannot be yung mga 8888, 555, 500, 1111. Tinatawag nilang special number or magic number yun. Possible siya, pero sobrang hirap magka-request ng ganong number kasi parang, if I'm not mistaken, nasa 5,000 pesos to 10,000 pesos yung bayad sa ganong request number. So, ang mga nag-request na ganong number, naka-encounter na ako ng ganon, mostly mga Chinese, tapos mga businessmen, kasi syempre may mga paniniwala sila sa mga ganong magkakaparehas na number. So, sa amin, last 4 digit, for example, ayan, may mga nag-chat. For example, nakapag-request kayo ng 2519, yan, pwede yung mga ganon. Tapos, o kaya 1739, yan, pwede yung ganon. O kaya 4805, yan. Basta rumble talaga siya. Pwede siyang ma-assign sa inyo as new number ninyo na 0917. Eto ulit ang catch. Puro catch. Kung ako yun, ang dami ko nang nahuli, sa totoo lang. Recycled number din siya ulit. Oo, kasi ayan na naman yung mga motor, di ba? Siguro uwian na naman. Alas 3 pa lang naman, mag-alas 3 pa lang. So ayan, recycled number ulit siya. Bakit? Kasi yung pinagpapasahan namin ng application ng customer, in which sa activation team, maghahanap lang sila ng motor. Ayan. Okay. Maghahanap lang sila sa series of inactive numbers. Dadaan ulit. Na 0917 na pwede nilang mai-assign sa bagong customer. So, yes. So, hindi talaga sila yung nagke-create ng new number. O, ito, nag-request yung customer, i-assign natin. Hindi siya. So, hahanap pa din sila sa list of inactive 0917 numbers.
hindi na nila tinatrack ngayon kung meron past record sa mga utang at kung ano-ano mang mga loaning app yung number na yun. Basta available siya dahil yun yung request ng customer, i-assign siya. Ganon siya. Kaya medyo mahirap talaga pag recycled number kasi ito pa pala additionals. Possible hindi siya ma-register sa GCash kasi syempre meron ng previous owner. Ayan, may previous owner na. Pangalawa, registered na din siya sa mga email, sa Gmail, sa Yahoo Mail. Tapos pangatlo sa Maya, ayan, hindi na rin nila ma-register. So sa amin sa store, pwede naman in GCash particularly, nire-request lang ng manager namin na ipa-unlink yung number na yun sa old user. Syempre, once na-approve siya, pag na-approve pa lang, tsaka pa lang po pwede ni customer siya i-register doon sa GCash. O, ganon siya. So, medyo maraming limitations ang recycled number na 0917. Kasi, hindi na ata talaga sila makapag-create ng bagong combination na fresh number talaga na 0917. Kaya ngayon mapapansin nyo, madami ng mga motor, opo, ayan. Marami ng mga prefixes na nag-i-start yung globe. Di ba? 091. Dati talaga 0917, 0916, 0915, 0927, 0926. Ayan. Parang sa TM ata yun. Tapos nung na-acquire na nila yung TM, di ba? Technically, sub-network na sila ni Globe. Tapos meron na ngayon 0945, 0954, di ba? Kasi iniiba na lang nila yung prefixes kasi nga mahirap nang maghanap or mag-create ng bagong combination ng mga motor. Ayan. Diba? Talagang kami kasi ay nakatira lang sa kalsada, tabing ng kalsada, kaya lahat talaga ng dumadaan ay maririnig namin talaga na broom, 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 broom. Nakakainis, pero kailangan at nandito naman. Mahirap namang iangat ang bahay at ilipat na lang, diba? Magpapakonstruct ka talaga. So, ayun yung thought. Yun yung mga limitations ng new number na 0917 na issued namin. Ayan. Kaya maganda kung meron kayong natatagong active number dyan ng Globe at TN. Pwede siyang i-apply sa amin ng Globe Postpaid. So, meron pa. Pang-5 ko na ata to, pang number 5. Paano naman yung mga current number A galing sa aming competitors network? Smart, dito, yan, or sa Gomo, TNT, ano pa ba ang mga other network? O yung kung may Sun Cellular pa, kung may active pang Sun Cellular. So, ito yung catch. Pwede na rin siyang maging Globe Network. Pwede nyo na din po siyang i-switch to Globe Network using yung kauna-unahang binanggit ko kanina, yung MNP Web Tool namin. Na-check din namin doon yung eligibility nga, diba, ng number. So, ang gagawin ng customer, for example sa Smart, hingi lang sila ng USC. Ano yung USC? Unique Subscribers Code. Doon kay Smart. Kailangan yung number ni customer. Kung prepaid ito, clear dapat sa utang sa load. Kung smart postpaid ito, dapat end contract, dapat wala ding past due, bayad sa balances. Pag na-issue na sila ng unique serial code, unique subscribers code, 8-digit code siya, pwede na nilang i-present sa amin yon sa Globe. Mga motor talaga. Tapos, pag na-check na namin yung eligibility niya, makakapag-apply na siya ng mobile postpaid using yung current number nila. So, from Smart Prepaid, for example, magiging Globe Postpaid na sila. Ayan. Meron akong ganyan na encounter na customer kasi sobrang mahalaga sa kanya yung number. So, nag-start yung mobile number portability parang year 2023. Yan, umuulan na. Narinig nyo naman, bumabagsak na yung ulan. 2023 siya. So, ako sa sarili ko, na-experience ko na din yan. Kasi nung dati, hindi pa naman ako nag-work sa Globe nun. Sun Cellular ako for longest time. Parang 10 years mahigit. Talagang nung inintroduce yung Sun Cellular nung high school pa lang ako, from Globe talaga ako nag-switch ako to Sun. Tapos, na-enjoy ko kasi yung unlimited call and text sila. Sila talagang may offer nun, may mga call cards pa nga, scratch cards, para ma-load ng for 1 week, for 1 month. Tapos nung may Smart Postpaid na namulat na ako sa postpaid, ayan. I-reveal ko na sa inyo. May account ako sa Smart. Una akong nagka-account sa Smart Postpaid using yung Sun Cellular number ko. So, yun, mobile number portability ko siya. If I'm not mistaken, sa SM Marilao pa nung iPhone 13 Pro Max yung lumabas. Kasi gusto ko siyang makip yung same number ko. Ayan, walang ilang segundo or ilang oras din ata lumipas para mga 1 hour lang. Na-switch na yung network ko into Smart Postpaid from Sun Prepaid. Yun siya. Kasi,
ang pinaka-catch ko dyan, ang pinaka-story ko dyan, ano muna siya, parang Sun na prepaid ko muna siya, in-apply ko siya sa Smart. In-apply ko siya sa Sun postpaid kasi dati may Sun postpaid pa eh. Na SIM-only plan tsaka plan with device din. Tapos, nung inabsorb na fully ng Smart yung Sun Cellular, yung in-apply ko yung number ko from Sun postpaid to Smart postpaid. So, ayun. Postpaid to postpaid yung naging transaction ko. Ayun, na successful ko naman siyang na port into Smart postpaid. At ngayon, yun talaga yung main number ko. So, baka magtaka kayo bakit sa Globe ako nagwo-work. Pag-usapan ko sa susunod na vlog ko kung bakit ako napunta sa Globe. Ayan. Even though Smart or Sun user ako for the longest time. Ayan. So, ayun yung thought. Kapag yung current number natin, matagal na sa atin, mahal na natin, gusto natin siyang i-apply ng postpaid kay Globe, pwede siya. Pwede talaga. Marami siyang ways, marami din kaming option. Nag-i-start kami sa pinaka-affordable na $599. Meron din $799, $999, $1299, $1499, $1799, $1999, $2499. Sila yung mga basic consumer plan offering namin. Meron din kaming tinatawag na platinum plans. Start siya ng $3799, $4999, tsaka $7999. Yun. $7999. Yan. Yun siya. Maganda yung mga plan offerings namin. So, yun muna yung idea kung paano natin makikip yung number natin, paano natin may enjoy ang Globe Postpaid, ang Globe Network. Ayan. Siguro, yun muna yung ilan sa mga work na ginagawa ko dun sa Globe. Yan. So, marami pa kasi cashier nga ako dun. So, hindi lang naman ako nakapokus sa pagbebenta. Meron din ako mga reports na ginagawa kasi syempre, money matters, yan. Araw-araw, bills payment, yon. Kaya, ikwento ko siya sa susunod ko mga vlog. So far, yun lang muna kasi medyo mahaba na ito magiging vlog ko. Kailangan ko maging productive today. Hindi ko na maibablog hanggang mamayang gabi. Siguro, this, tawag dito, parang story time, sapat na muna kasi medyo mahaba na din yung vlog natin. Para at least next video, next vlog, meron pa ulit akong ma-share. So, ayan. August na, tama, 10th month namin nung July. So, pang 11th month na namin. Padating na tong 11th month namin na itong August sa katapusan. So, next month, September 29. Yon, pang 1 year na namin. September 29 kasi kami unang nag-duty sa Globe. Ako una akong nag-duty. Pero officially, natag ako as employee ng Globe October 8. So, technically, October 8 ako mag-1 year kay Globe. Pero, may motor ulit. Pero basically, September 29 yung ika-1 year namin. Kung bibilangin ko yung unang araw ng training namin. Kasi 1 week kaming nag-training doon. So, ayan, dito ko muna tatapusin. Naka-sit down vlog lang ako. Hindi ko talaga alam kung paano ako makakapaglaba. Kasi nag-check ako ng filter ng tubig namin. Madumi pa din. Iba talaga ang water district dito sa amin. Kapag maulan ang panahon, ma-brown naman ang tubig. At yung amin namang, meron din kasi kaming tangke ng tubig. Yung poso, yung deep well. Yan, may deep well kami. Kaso kasi makalawang naman siya. So, paano ako makakapaglaba, diba? Buti na lang ang mga uniforms ko, ayan. Yan yung mga uniforms namin. Nasa mga blue shades siya lahat. Tapos, ayun yung pantalon ko, puro black yan. Yan, nag-invest ako ng 4 ng pantalon. At pili ko ROI ko naman siya kasi maganda naman ang mga nagiging pasahod sa akin. Pero syempre, performance-based kasi ang sales. Kaya, syempre, kung di mo gagalingan, mababasahod mo. Kung gagalingan mo, maganda ang sahod mo. So, dito ko muna tatapusin ng vlog. At kailangan maging productive ako ngayong araw kasi hindi po pwede to. Naku. Diba? Bukas pasok na naman ako. Pero closing pa naman ako bukas hanggang 15. Ayan. Mag-holiday pa naman dito sa Bulacan sa August 15 at may pasok ako. Na syempre 30% din yun. Lahat yung mga holidays, papasokan natin yan. So, dito ko muna tatapusin ang vlog. Ayan, kanina ko pa sinabing tatapusin ko kasi i-edit ko na siya para right after may mapanood na kayo. Huling upload ko kasi birthday pa ng tatay ko. So, ayan. Dito muna ako. Bye-bye!